Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-Logic. Muli po, ako ang inyong lingkod, Doc Neil. At halika, samahan niyo ako at ating kilalanin ng tunay na Panginoon. Anong pagkakilala niyo sa Kanya? Na siya yung lumikha ng langit at lupa, na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, mabait at banayad magalit. Pero alam niyo ba kung paano naman siya pag nagalit? Kung ipapakita ko sa inyo na nakasulat sa banal na aklat na ugali ng Panginoon sa oras na siya ay galit. Disclaimer lang po, hindi po ako antikristo ha. Sa pagsasalaysay ko na ito, hindi naman lingid yun sa mga sasabihin ko sa inyo. Nakasulat naman yun sa Biblia. Marahil kung nagbabasa nga kayo, yung alam nyo na yung aking sinasabi ay may katotohanan. Basta medyo masela ng topic natin ngayon. Pagkatapos nito, kayo na ang bala kung paniniwalaan nyo o hindi. Okay? Sisimulan natin sa aklat ng Exodus o yung pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkakailipin sa Ehipto. Kasi narinig ng Diyos yung hinaing ng mga Israelita na gusto na nilang makaalis sa Ehipto bilang alipin nga dahil sila ay natira sa Ehipto ng 400 taon. Tapos 100 taon lang dun yung maayos yung buhay nila. Kaso nangyari nung namatay yung paraon at napalitan ng bago ay hindi niya nakilala yung ginawa ni Jose sa Ehipto. At ginawa na nga lang silang taga-silbi o mga alipin nga. Kaya nang tinawag ng Diyos si Moises at yun nga yung kinausap siya sa nagliliyab na puno o yung tinatawag na burning bush, sa paglabas nga nila sa Ehipto, naisipan muli ng paraon na bawiin yung mga Israelita. Kaya tinawag niya yung kanyang mga kawal at hinabol nila sa ilang yung mga naglalakad ng Israelita. So nang makita nila ito, nahihintatakutan sila at sinabi kay Moises, ano itong kanyang ginawa? O ano itong iyong ginawa? Papatay na lang ba sa ilang ng ganun? Sabi. Doon nga yung hinati ng Diyos ang dagat para makatawid sila. Tapos habang nakahati yun at tumatawid yung mga Israelita ay may apoy na nakaharang sa likuran para hindi naman baka forward yung mga humahabol na nangangabayo. Then na nakatawid na Israelita, nawala na yung apoy, di humabol yung mga Ehipsyo, doon naman pinanumbalik yung dagat. Kaya ang nangyari, lahat ng humabol patay. Habang nasa paglalakbay, nauuhaw, nagugutom ang mga ito dahil ang paglalakad nila noon ay tuloy-tuloy. At agad tutungayawan na nila si Moises na sinasabing mas mabuti pa sa Ehipsyo, hindi sila nagugutom, diba? At hindi din sila nauuhaw, nakakain nila kung ano gusto nila. Binibigay din naman ng Panginoon sa kanila. Sa katunayan, mismo si Moises hindi nakapasok sa lupang pangako dahil mismo siya ay nagalit sa mga Israelita at yung utos ng Diyos ay hindi niya nasinunod. Ang sabi kasi ng Panginoon ay kausapin mo yung bato na maglabas ng tubig. Pero anong ginawa niya? Hinato niya ng 2 beses yung bato. At lumabas naman din yung tubig at nakain niya yung mga Israelita. Pero hindi nagustuhan ng Diyos yung ginawa niyang yun. Kaya bilang kapalit nga, hindi niya nakita yung lupang pinangako. Pinakita lang sa kanya sa ibabaw ng Diyos yung lawak na ibibigay niya sa mga Israelita nga.
Pati pagbibigay ng mana, ah, kasi noong habang naglalakad sila, yung mana nalalaglag lang mula sa langit. Tapos, pulot lang sila ng pulot. Pero ano na naman yung nireklamo ng mga Israelita? Muli, buti pa sa Ehipto, ganito, nakakain kami ng karne. Dito hindi. Oh. At simula na nagagalit yung Panginoon. Ano ginawa niya? Nagpadala siya ng laksa-laksang balang sa mga Israelita. Pulot lang sila ng pulot. At niluluto nila yung kinakain. Hindi lang isang araw. Hindi lang linggo. Buwan ang inabot. Araw-araw yon. Laksa-laksang balang. Tapos, nireklamuhan na naman ng mga Israelita yon. Dahil nauunga na naman daw sila. Diba? Kaya, talagang minsan alam nyo, kaya tumagal sila ng 40 taon sa ilang ay dahil nga ayaw na silang samahan ng Diyos. Pag hindi sila sinasamahan ng Diyos sa paglalakbay, tigil lang sila. Kung 1 taon yon, 1 taon silang hindi alis dun sa lugar na yon. So, ganon. Diba nakikita nyo yun? Banayad magalit, diba? Then, pag nagusto na, tara na, lakad na ulit tayo. Kasi, pinapasama niya minsan ang anghel, kaya lang, ayaw ni Moises, gusto niya talagang kasama yung Panginoon. Dahil, baga, nandun yung pananalig niya na pagkasama natin ng Diyos, hindi tayo mapapaano. Ganon, ano? Nang ibinibigay ng Diyos yung 10 utos kay Moises sa bundok ng Sinai o Sinai ay 40 araw siya ron. Sa 40 araw niyang yon, etong mga nasa babang mga Israelita ay nagkakala na patay na siya. Diba? Ano nga naman ang kakainin mo doon? Diba? Pero hindi naman kumain si Moises ng 40 na yon. Fasting niya yon. Diba? Pag nasa harapan ka naman ng Diyos, ano pa yung kagugutom mo? Kaso sinabi sa kanya ng Diyos na magmadali kang bumaba dahil ang mga tao mo ay gumagawa naman ng kamangmangan. Diba? Ngayon, pagbaba niya, hawak niya 2 tabletas na bato, yun yung inukita ng Diyos ng 10 utos, at nang makita niya yung guyang yon, yung gintong guya na ginawa na Aaron na kapatid niya dahil inutusan siya ng mga Israelita ay ibinato niya yun doon. Kaya nasira yung guya na yun. Tapos, pinapili niya yung mga tao kung saan sila, kung dito ba kayo sa Diyos o sa sarili niyo na lang na kagustuhan. Lahat ng hindi sumama sa Diyos, kinain ng apoy. Patay silang lahat. Tapos kung ilang libo yon. Ganon. Tapos meron pa na sa paglalakbay nila, sa galit ng Panginoon sa kanila, pinagtutuklaw sila ng mga ahas. Dagsaan ng ahas. Tinuklaw silang tinuklaw. Ang dami na rin namatay. Tapos humingi din sila ng tulong kay Moises na sabihin sa Diyos ay pahintuin. Ano naman ginawa ni Moises noon? Sabi ng Diyos, gumawa ka ng tansong ahas at lahat na matutukla tumingin doon. Kagaling. Tapos, alam niyo ba na sa galit ng Diyos, gusto niya pang lipulin lahat ng Israelita na inilabas niya sa Ehipto? Pero anong ginawa ni Moises? Pinipigilan niya ito. Sabi ng Diyos, ayoko na lang Moises, gagawin uli lahat ng lahi. Pero sabi, wag po Panginoon. Dahil kukutyain kayo ng mga bayan na makakaalam na inilabas nyo sila sa Ehipto, yung pala papatayin nyo lang sila sa ilang. Ba? Nahinuod naman yung Panginoon ng time na yun. Sa pagbibigay niya ng pinangakong lupain sa angkan ng mga ito, ay
inuutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng mga kawal niya at yung mga lugar na may mga nakatirang tao, patayin lahat. Papabatayan. Minsan pati hayop, pinapatay. Yun yung Diyos natin. Yung may Diyos na kilala nyo? Banayad magalit. Alam nyo ba na walang kakayahan ng dyablo sa atin? Nagawan tayo ng masama? Ang lahat ng yon inuutos sa kanila ng dyablo ng Diyos na gawin, saka pa lang nila gagawin. Diba? May papakita ako sa istorya sa inyo sa Bible. Alam nyo ba istorya ni Job? Sa aklat na Job, mababasa niyan. Nag-uusap noon yung si Satanas at ang Diyos Ama. Kalojik, si Satanas po hanggang ngayon akyat panaog sa langit. Matitigil lang yon pag nangyari na nga yung kahatulan na siya kasama ng mga libu-libong anghel na sumama sa kanya at bilyonis na tao na nakitang walang pangalan sa aklat ng buhay ay ibubulid na nga sa apoy ng impyerno. So ganun, sabi ng dyablo, sumusunod lang naman sa iyo yan kasi binibigay mo lahat ng gusto niya. Pero subukan mong hindi ibigay, tingnan mo kung sundin ka pa. Tapos anong sabi ng Diyos? Sige, gawin mo lahat sa Kanya, wag mo lang siyang papatayin. So, ano na agad ginawa ng Diyos? O, yung ni Satanas. Nagkakasiya ng mga anak niya nun. Bigla nagkaroon ng malakas na hangin. Nagtumbahan yung mga kung ano-ano yon, kung mga siguro bahay-bahay pa, ganyan. At nagbagsakan sila lahat, patay. I think 10 ang anak ni Job, patay lahat. Then maya-maya, tumatakbo naman din uli yung isang kawal niya at nagsasabi sa kanya, namatay din lahat ng kanyang alagang hayop. Libo-libo po yun. Sa isang araw lang. Kung sa inyo mangyari yan, kalojik, ano na kaya iisipin niyo sa Diyos? Diba? Pangalawa, naubos yung kanyang kayamanan. Tinutungayawan pa siya ng asawa niya na, kalibutan mo na yung Diyos mo. Kita mo ginagawa sa iyo, pinarurusahan ka na. Diba? At ang pinakamatinding nangyari sa kanya, siguro yung matindi na lahat yun eh. Kaya lang yung mismong ikaw, maramdaman mo yung sakit sa sarili mo. Dahil alam nyo ba si Job ay nagmukha siyang patay na buhay. Nabalatan yung kanyang katawan. Lahat yan, walang patlang, sugat, bukol. Ba? Sakit nun. Pero, anong ginawa ni Job? Di siya nagalit sa Panginoon. Dito, sa mga pinakita ko, ang logic ay ang Diyos ay tila director. Tapos, si Satanas lang yung tao o yung dyablo na gagawa sa tao nung ganon. Diba? Tapos, kita nyo ha, meron pa sa aklat ng hari, sa ikalawang hari, mababasa nyo sa 8 hanggang 13. Dito si Eliseo ay papunta sa lugar ng Israel para nga ibigay yung babala ng Diyos. Pero along the way, nalaman nyo ng ibang hari na
papunta siya ron, may karamdaman ito. Tinawag niya yung kanyang utusan na si Hazael na ipatanong doon kay Eliseo kung yung karamdaman niya ba ay gagaling pa. Ba? At tapos, kasama nun, nagpadala siya ng mga pagkain, diba, bilang handog nga kay Eliseo. Kaya nang ganito, nung makita na sila, tinanong ni Hazael si Eliseo kung ang hari ba ay gagaling pa sa kanyang karamdaman. Sabi niya, siguradong gagaling, pero mamamatay din. Tapos, alam niyo, sa pag-uusap na lang niya, biglang naiyak si Eliseo. Kasi, naalala niya yung sinabi ng Diyos at yung mismong kaharap niya ang gagawa nun. Kaya ano nga sabi niya sa El? Ba't ka naiyak? Dahil sabi ni Eliseo? Dahil gagawan mo ng masama ang Israel. Kanya. Sabi ni Eliseo, paano mangyayari yun? Isa lang akong aso ng hari. Sabi ni Eliseo, hindi, magiging hari ka. Alam niyo kung bakit naitiyak si Hazael o si Eliseo? Dahil nga, yung pinasasabi ng Diyos to ay yung bayan nila ay susunugin, yung mga kalalakihan nila ay pagpapapatayin, bata, matanda, pagpuputol-putulin pa yung katawan, at ang nakakakilabot, yung buntis, hihiwain pa ang tiyan, paluluwain yung sanggol, para hindi siguradong buhay. Siya yan. Ikaw kapatid, hello G, kaya mo yun? Diba? Baka magdalawang isip ka na gawin yun. Naiisip ni God yun. Pero, alam nyo ba, ang nakakalungkot dito sa istoryan to, nagkatotoo yun. Na naging hari si Hazael, sinakop niya ang Israel, at pinagpapatay niya lahat ng mga tao. At yung buntis, nilaslasan dyan. Diba? Kanina, tinanong ko kayo ka Logic, kung kilala niyo yung Panginoon. Diba? Ganito din ba? O mabait lang at nagsusupply nga ng mga pangangailangan natin? Langit at impyerno. Alam nyo, nang hindi pa ako nakakapagbasa ng Biblia, parang baliwala lang din sa akin yan. Diba? Pero nang malaman ko sa Biblia, napapatanong ako, mabait nga ba ang Diyos? At hayaan niya pa nagpapakahirap yung mga tao sa impyerno. Diba? Maging dito naman sa lupa pa, nakikita nyo. Meron naman naghihirap. Sa bansang Africa, nagkakamatayan ng gutom, di ba? Sabi ko, ba't kailangan pang lagyan ng impyerno? Bakit hindi na lang yung mga hindi lahat nakitang pangalan sa aklat ng buhay ay ipunta na lang sa lugar na napakadilim, na mismong katawan mo hindi mo makita sa sobrang kadiliman at wala kang kausap, ikaw lang. Diba? Parang napakahirap ng parusa yun. Pero bakit kailangan pang sunugin sa apoy ng habang buhay? Pero kaya ginawa ng Panginoon yun is para nga matakot tayo gumawa ng kasalanan. Diba? Sino ba yung gustong sunugin?
Diba? Mainit na tubig, ilagay mo yung daliri mo kung gaano kasakit. How much more yung buong katawan mo lublob mo ron. Walang-wala pa yun sa init ng impyerno. Diba? Gumawa siya ng Biblia para doon malaman natin, ganito pala yung plano ng Diyos. Ganito pala gagawin niya sa atin. Sa akin. Kailangan pala. Basahin ko to para malaman ko. At nang ako makatakas sa landasin ko patungo sa impyerno. Nakikita niyo yan? Ngayon, dito na natatapos yung ating paghaharap-harapan. Siguro, sabi ko nga kanina, baka mag-isip din kayo ng hindi na ma-okay sa akin. Diba? Pero, ang lagi ko namang challenge sa inyo is basahin niyo Biblia para malaman nyo nga kung totoo yung sinasabi ko. Diba? Kasi ako nga sabi ko 3 beses na. Ngayon, nasa 3 beses na ako. Kagabi, katapos ko lang ng aklat ni Ruth. Apat na ano lang naman siya. 4 na kabanata. Kaya tinapos ko. 5 chapter naman ako nagbabasa kada gabi. Hindi naman din kada gabi. Minsan, syempre, may part lang din. Nawawala rin. Pero kumbaga nga ngayon, parang nare-recall ko na lang kasi. Diba? Kaya parang kahit medyo hindi ko na maano, pag meron lang ako parang gagawin topic, titingnan ko doon. So, ganun lang. Ang ka-logic. Dito na naman nga po natatapos. At muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Paalam!